Ina lang po ako sa pangalang Diana. Ako po ay 31 years old at tubong Dinagat Island. Ako po ay na-recruit kasi may nakilala akong babae dito sa may Baclaran. Nag-alok siya sa akin ng work sa ibang bansa. Hindi niya sinabi sa akin na Syria. Noong July 6, 20, binanggit niya sa akin na Dubai, Egypt, pero hindi niya binanggit ang Syria. Noong July 6, 2017 ang flight ko. Dalawa kami ng isa pang babae. May minimit kami sa Jollibee Baclaran ng taga-agency na nagpapakilalang Ma'am Beth. Binigay niya sa amin ang passport namin at nag-briefing kami. Sinabihan ako na pagpasok ng immigration, antayin ko ang text niya kasi hindi kami pwedeng magkamali ng pasok ng counter. At through text, tinuturuan ako ng taga-recruitment agency kung ano ang dapat gawin, step by step. Sinabihan ako ng babae ng nasa counter. Hindi ko lang maalala kung ano ang number ng counter. Pagdating ko ng Malaysia, may nagsundo sa amin na isang contact ng recruitment agency. Dinala ako sa bahay na napakadaming mga babae na nag-aantay ng visa. Nagtagal ako ng 2 at 3 linggo sa Malaysia. Noong nandun ako, naisama ako ng ilang bisis ng agent sa money remittance. Nung tinanong ko siya kung para saan ang pera na ihuhulog namin, nagamit ang pangalan ko, sinabi niya na para ito sa recruiter at pambayad sa contact sa immigration. Noong nasa Malaysia ako, naramdaman ko na parang mabigat ang pakiramdam ko. Hindi na din ako dinadatnan. Nag-request ako ng pregnancy test pero di nila ako pinayagan mag-test. Nung dumating ang visa ko, lumipad na ako papuntang Syria. Nag-medical exam kami. Pagdating ko sa Syria at doon ko nga nalaman na nabuntis ako. Nagmakaawa ako na pauwiin ako pero hindi ako pinayagan. Sinabihan ako kung kaya ko ba daw bayaran ang ginastos namin sa kanila. Ayoko po kasi talaga nung magpalaglag pero halos muntik nila akong saktan at saka sampalin. Wala na akong magawa kundi inumin yung gamot na binili sa akin na isang Cytotic sa bunganga at sa puwerta. Nakabantay kasi sila, yung agency, at minomonitor nila ako kung iinumin ko yung gamot. Pagkatapos noon, pinatingin lang ako sa doktor tapos isang araw ang nakalipas, bininta na ako sa employer. Actually, dinodugo pa din ako at ang sakit-sakit ng pakiramdam ko. Gustong-gusto kong tumakas pero di ko magawa kasi ang dami kong naranasang hirap. Tumawag ako sa embassy ng Pilipinas pero hindi naman nila ako tinulungan. Mamamatay ako sabi ko sa kanila pero sabi nila hindi basta-bastang makapunta ang agency, ang embassy kasi mapapahamak daw sila. Nagulat din pala ako nung malaman ko na ang sahod ko ay $200 kahit ang kontrata na pinirmahan ko ay $400. 2 years ang nakalagay na kontrata pero naging 3 years. Sobrang hirap ang pinagdaanan ko doon sa loob ng Syria. Nasabi ko sa sarili ko na ayoko na talaga doon kaya ako ang gumawa ng paraan para makauwi sa Pilipinas. Naawa yung kaibigan ko kaya pinahiram ako ng pera para pamasahe pauwi dito. Nakapunta ako ng embassy kasi expired ang passport ko at nakita ko doon ang nakausap ko sa phone tauhan ng embassy. Hiningian ko ng tulong pero nagawa niya akong pagtawanan. Pagdating sa Pilipinas, hirap na hirap ako kasi wala akong natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Yung isa kong kakilala nakababalik lang din galing Syria. Sinabihan siya na walang financial assistance dahil hindi naman kami documented. Kaya ganito po ang kalagayan, parang doble-doble pambibiktima. Marami po akong nakilalang mga kababayan natin sa Syria, mga Pinay din na kagaya ko na naluloko at napasok sa Syria dahil sa mga sindikato ng mga immigration, mga agency, na mga walang puso po sila. Malimit po ay sinasaktan, walang tulog, walang pagkain, walang kinakain. Example po si Marites Pantonal,
na pinakulong ng amo matapos humingi ng permisyong makauwi sa Pilipinas. Dahil namatay ang kanyang asawa at saka yung nanay niya. Kasi ang nasa isip ng mga amo namin, binili nila kami ng $10,000. Kaya puwede nila gawin kahit anong gusto nila. Kaya ako po ay buong puso na humaharap sa Senate hearing na ito para matigil na ang pagpapadala ng mga Pilipino sa Syria, mga illegal recruiter, ang corruption sa Bureau of Immigration, at higit sa lahat ang pambibiktima at pang-aabuso sa amin ng mga kapit sa patilimlang. Tulungan niyo po ang mga kapwa Pinay natin doon. Madam Senator Risa Hontiveros, salamat po. Maraming salamat sa iyo, Diana. At sorry talaga sa lahat ng pinagdaanan mo, lalo na yung pilit ka pang pinalaglag at lahat ng pinagdaanan mo. Sorry talaga kung pwede ka lang yakapin ng aming komite. Salamat Kung po. maaari, may tatanong lang sana ako sa iyo na mga follow-up questions at malamang yung mga kasama ko dito sa komite para lalong maging malinaw kung ano ang sitwasyon at lalong maging malinaw din sa isip namin, lahat nagtatrabaho sa gobyerno, anong dapat gawin para makatulong sa iyo. Okay lang ba, Diana? Tatanungin pa kita ha ng mga follow-up Okey po, questions, ma'am. okay? Okay. Kung alam mo sa simula pa na sa Syria ka pala papunta, papayag ka ba noon? Hindi po, Hindi. Kung alam mo na $200 lang ulat sa pool ang siswelduhin mo, papayag ka ba? lalong hindi po. Lalong hindi. O yung ganyang mga termino, lalong hindi. Sabi mo rin kanina, Diana, na marami kang nakilalang mga Pinay doon. Binanggit mo pati si Marites Pantonal. Pare-pareho din kaya ang nararanasan ninyo sa immigration na pinapalusot kayo sa airport? Gusto ko kasing malaman kung kalakaran na ba ito noon pa. 2017 nagsimula itong karanasan mo eh. Ganyan din ba ang pinagdaanan ng ibang mga Pinay na nakilala mo na dumaan sa airport at pinalusot? Ganyan na ganyan din po. Ganyan kasi talagang nakaano kami, bini-briefing kami, Mhm. pinapadaan kami sa iisang counter at Mhm. yung immigration binabayaran yun. Andun ako at alam ko dahil iisa ang mga sinasabi namin doon sa Syria, ang mga kasamahan ko dun. Kaya alam ko na bayad ang immigration. Sila yung isa sa mga mga ano, mukhang pera dito. Sila po talaga yun. So pinag-uusapan ninyong mga Pinay na dumaan sa ganitong karanasan, pinag-uusapan nyo sa Syria at pare-parehong mga karanasan, pare-parehong Opo, steps ang pinadadaan sa opo, inyong proseso. ganun po. Kay Diana. Gaya ng sinabi ko kanina, Diana, nagulantang talaga ako dun sa kwento mo tungkol sa pilit kang ipinalaglag. Sigurado ko hindi ito madali. No? Bilang kapwa babae mo, kaming lahat na kapwa babae mo rito, bilang kabar mo, sigurado ko hindi yan madali. Ano ang maaaring mangyari sa iyo noon, sa tingin mo, kung sakaling sinabi mo at ipinilit mo na ayaw mong magpalaglag? Siguro nakauwi po akong ano, malamig na bangkay kung lumaban ako sa kanila. Ganun ang naramdaman mo na banta sa buhay mo mismo Opo, kung hindi ka papayag magpalaglag. opo. Yung mga recruiter mo ba, Diana, anong lahi sila? At magkakilala ba yung mga recruiters mula dito sa Pilipinas hanggang dun sa Malaysia kung saan ka nag-stop over ng ilang linggo hanggang dun sa Syria? Magkakakilala ba itong lahat? Magkakilala po sila kasi iisa lang yan, isang grupo sila kasi kahit yung agent ko sa Malaysia, kilala nila yung immigration. Ibig sabihin dahil kilala nila, iisa lang silang lahat, pero Yung, marami sila. yung agent mo sa Malaysia, Malaysian siya pero kilala niya yung taga rito sa Opo, immigration sa opo, Pilipinas. at kilala niya po, opo. Nabanggit mo nga, Diana, si Marites Pantonal. Maari mo ba siyang ikwento sa komiteng ito? Okey po. Si Marites Pantonal po, isa po siyang ano din, katulad ko. Ang nangyari po, ano, sinasaktan din po kasi siya doon.
Yun nga, ang nangyari sa kanya, ipinakulong ng amo ko kasi at lalong pinagbintangan siyang magnakaw ng pera. Kaya hanggang ngayon, 2019 nasa kulungan pa rin po siya kaya humihingi po siya ng tulong ma'am na sana matulungan po siya kasi wala po siyang kasalanan dun, eh. Pinagbibintangan siya ng amo niya magnanakaw samantalang hindi siya pinapasahuran. Yun po yung ano niya, nasa loob siya ngayon ng kulungan ng serya na walang ibang Mula makakatulong. mula pa 2019, so 2 taon nang nakakulong. Opo, ma'am, matagal na siya dun sa loob, ma'am. Kasi inaakusahan nga siya ng amo niya na sinaktan niya daw kunwari yung amo niya at tapos ang nangyari binaliktad siya. Siya yung nanakit sa amo niya samantalang hindi siya pinapasahuran ng amo niya. Ayun, pinakulong siya ng amo niya, nasa loob ng kulungan, ma'am. Wala pong Si makatulong sa kanya. ni Diana, ikaw na yung unang makakatulong sa kanya at sigurado ko marami kami dito, kung hindi man lahat, na kasama mo dito sa pagdinig ay pagtutulungang-tulungan si Marites Pantonal. Babalikan po natin siya maya-maya konti. At sabi mo, Diana, na may mga nakakausap ka ng mga Pilipino doon. Ano pa ang kalagayan ng ating mga kababayan natin doon na nagtatrabaho rin sa Syria? Kung meron kang gustong idagdag tungkol sa kanilang sitwasyon. Ma'am, ang masasabi ko talaga, ang buhay ng mga kababaihan natin na nandoon sa Syria, hindi po talaga maganda. Lalo talaga silang nahihirapan ngayon kasi lalo na ngayon, ang sahod nila $200 tapos ngayon pinapahirapan sila, hindi sila makauwi dahil diyan sa corona. Yung iba diyan tapos na yung kontrata, nag 3 years na mahigit pero hanggang ngayon hindi makauwi kasi yung mga ahon nila katulad ko, hindi nagbibigay ng pamasahe, ay ang mahal ng pamasahe. Yun po, na-stuck sila sa Syria. Yun po, kailangan nila ng tulong at kailangan nilang matulungan doon. Kasi kawawa sila, hindi sila kumakain, hindi nakakatulog ng maayos. Yun po ang buhay namin doon. At sabi mo, Diana, lalong hindi sila nakakauwi dahil sa coronavirus. So dahil may pandemic, lalong nagkakaroon ng dahilan o pagdadahilan Opo, yung mga employer nila na hindi sila pauwiin sa tamang panahon. hindi tama po 'yan. Yun po yung nangyari din sa'kin. At hindi natin dapat payagan na yung pandemic na dagdag pahirap nga ay lalong maging dagdag pahirap sa mga nahihirapan at pinahihirapan sa Kaya nga, Syria. sana makuha sila, matulungan po sila. Dumadami, Miss Diana, yung mga tao at ahensya na ilalaan ang sarili para magawa po iyan. Kaya malaking tulong talaga sa kanila yung iyong pagharap sa aming komite ngayon, Diana. Kaya ako'y paulit-ulit na nagpapasalamat sa iyo. Po, ma'am. At uulitin ko rin lang, Diana, no, para lang on the record talaga dito sa komite, opisyal, formal, paano ka nakasisigurado na kasabwat ang immigration natin dun sa sindikato na nag-recruit sa iyo papuntang Syria? Ma'am, wala po, hindi kami makakalabas dito sa Pilipinas kung hindi kami dadaan ng immigration. Ibig sabihin, kung hindi po kasali yung immigration, ma'am, panigurado, isa po akong nakalabas sa Pilipinas. Bayad sila ng mga tauhan sa mga kalukuhan na ito. Number one, yung immigration, yung agency na yan, mga mukhang pera sila. Tandaan, iisa sila. Kaya alam ko sa sarili ko na isa sila sa mga gumagawa ng kalukuhan dito sa ating ekonomiya. Sila lahat, sila ang may dahilan ng mga ito. Okay, maraming salamat, Diana.